So mga paps, ito nga ang SIM Husky 150 ADB ng SIM. So ito yung pinantapat nila sa mga ibang ADB ng ibang brand. So marami na rin siyang features mga paps. So umpisahan natin rito sa gulong. Ang gulong sa harap 120/70 by 13, at sa likod naman ay meron siyang sukat na 130/70 by 13. So naka dual disc na rin siya mga paps, harap at likod. Parehas sa ABS na rin yan mga paps. So sobrang lakas ng brake niya mga paps, talagang makapit. Kahit mga sudden brake talagang kaya niya. So meron na rin siyang traction control mga paps. So dito naman sa grab bar niya, hindi na to stock. Pinalitan na to para malagyan ng top box. Kanyang upuan, lambot. So kasan, ganda ng kasan niya, medyo makapal. Fuel tank niya mga paps, 15 liters ang capacity niyan. So madali lang buksan yan mga paps. Yan. 15 liters capacity, so medyo malayo-layo na rin na mararating mo. At ang kanyang fuel average naman mga paps nasa 40 kilometers per liter. So medyo ano na rin, malayo-layo na rin ang iyong mararating. Tipid na rin sa gasolina. So dito sa kanyang handlebar, ito start, engine stop button, meron na rin siyang hazard light. Dito meron na rin siyang passing, high and low, turn signal, horn. So nalagyan na rin pala ito ng paps, lagayan ng tubig saka cellphone holder. Stock side mirror, stock side mirror na mga paps. So maganda na rin yung handlebar niya mga paps, no? Quality talaga. Siguro sulit na sulit mo din ang pera mo talaga. Ito may SIM siya rito. Yung brake fluid niya naman, dahil dual disc na siya, dito yung sa likod, dito sa harap. So hindi ka na mahihirapan pag ka lalagay ng bagong brake fluid. So yung LCD niya mga paps, yung niya pala, monitor niya LCD na rin. Saka naka TFT na rin to, kaya kahit maaraw kitang kita mo. Dito naman sa kanyang keyless system, so lang siya mga paps. Bali pag malapit na susi sa kanya, yung keyless mo madedetect niya, kaya wala ka nang pipindutin. Ayan, open natin. Yan yung niya mga paps, monitor, instrument panel. So start natin mga paps. Kita mo rito yung RPM, total mileage mo, yung odometer mo, takbo mo, kilometer per hour, yung fuel gauge, yung temperature, may clock. So itong ABS, pag nakalabas yan, ibig sabihin hindi pa naka-activate. Pero once na umandar ka na, ma-activate na to. Ito namang oil check, every 1,000 kilometers lumalabas yan. Dito yung voltmeter, pag pinindot mo itong bandang nasa kanan, ito namang bandang nasa kaliwa, pag pinindot mo yan, may trip A, yan, yung oil, yan yung lalabas yan yung oil check pag nag 1,000 ka na. Traction control system mga paps, so meron na siya, kaya mas maganda yung kapit ng gulong mo sa kalsada. So meron na rin siyang USB mga paps, no, charger. Kapag medyo lobat ka, hindi ka na mga problema sa power bank. Ito naman ang kanyang side pocket. So medyo malaki na rin. Kasya ang cellphone rito mga paps. Isang cellphone. Ito kamay ko. Malalim na rin siya mga paps. Yan. So punta naman tayo rito sa harap mga paps. Itong windshield niya, lang ito mga paps, adjustable, nakafix lang siya. Kanya namang turn signal at headlight mga paps, LED na rin yan mga paps, no? So ayan, pasensyahan niya na at medyo madumi lang mga paps. So meron din siya dito reflector sa baba. So sa likod naman mga paps, ayan, ito ang kanyang tail light. So pag binirik natin mga paps, tingnan natin,
para makita nyo ang tsura. So stock kapag na mga paps, ito na po ito. So mga paps, papakita ko naman ngayon sa inyo kung gaano siya kataas. Bali meron siyang seat height na 785mm at meron siyang ground clearance na 117mm. Ang height ko nga pala ay 5'1". So itong mga paps, no, kung makikita nyo naka-flat foot ako. Isang paa lang yung inaano ko dyan, tinatapak. Ito naman, dalawang paa, sinubukan ko. Tapos yung riding position ng paa mo paps, yan, pwedeng naka-relax lang. Yung semi-relax. Gusto mo semi-relax, ayan. Baba mo ng konti, pwede mong neutral. Yan, neutral position ng paa mo o pang-aggressive. So maraming pwedeng gawing pwesto rito yung paa mo mga paps. So mga paps, dito naman sa kanyang front shock, gumagamit nga siya ng telescopic fork. Mga paps, ito naman yung kakaiba sa kanya. Sa likod ay gumagamit lang siya ng single shock. Kukumpara mo sa same category niya sa market na puro halos dalawang shock ang gamit. Siya single shock lang na naka horizontal. Tingnan niyo mga paps, no, parang naka 10 to 20 degrees angle lang siya mga paps. Seat capacity 22 liters. Ito half face, subukan natin mga paps, makakasya. So ito mga paps, hindi siya kasya. Ayan. So hindi kasya ang half, ibig sabihin hindi rin kasya ang full face mga paps. Mga paps, ito naman yung kanyang headlight, no. Ito night drive to mga paps, no. Kung makikita nyo medyo malakas na yung stock headlight niya. Wala pong nakalagay dito na MDL, no, or kahit anong ilaw. Stock headlight lang po yan. At ito naman yung kanyang flasher mga paps. Tignan nyo mabuti kung gaano kalakas. Ayan. Slow down natin. So mga paps, medyo malakas na nga rin, no, kahit stock headlight pa. So mga paps, sinakit ko nga ng bundok tong Husky 150, no, sa Marilake, Sierra Madre. So nagulat ako sa power niya mga paps, ang lakas ng kanyang power. Hindi siya nabibitin paho ng Marilake. Kukumpara mo sa ibang scooter, kasi yung iba nabibitin dito, parang nauubusan ng power. So yun, tong Husky 150 talagang malakas ang kanyang power. So kung typical rider ka lang, no, na di naman ganun ka bilis magpatakbo, parang lang, chill ride lang, talagang babagay sa ito mga paps. Mga paps, sinubukan ko nga rin to sa semi off-road, no, sa light rail. Ayan, mga maliliit na lubak kayang-kaya naman niya. Wag lang siguro yung talagang hard trail mga paps. Pag light trail lang, kayang-kaya. Mga paps, ito sinubukan ko naman yung power niya sa overtake, no. So medyo pababa lang yung daan dito, pero ayan, kung makikita nyo, walang problema sa kanya overtake. Kayang-kaya niya sumingit mga paps.
Pero syempre, magdahan-dahan lang kayo at mag-ingat. Mga paps, ito naman yung isa sa pinaka nagustuhan ko sa Husky, no? Yung kanyang braking system, mga paps. Dahil naka dual ABS channel na siya. So napakalakas ng kanyang brake. Kahit biglaan, mga paps, talagang mapapahinto mo yung Husky 150. Kayang-kaya niya. Dito nga hindi ko na-anticipate na tatawid yung estudyante na bata. Kaya ayan, napapreno ako. So walang hassle yung preno niya, mga paps. Lakas. Sa kalsada naman, mga paps, no, medyo takaw tingin nga rin tong Husky 150 dahil sa kanyang kapogian. Mga paps, hanggang dito na nga lang muna, no. Sana nabahagi ko sa inyo ang ilang impormasyon tungkol dito sa SYM Husky 150. Salamat sa panonood. Ingat.